Country roads, please take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home to the country road. Almost heaven from West Virginia. Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is all there, older than the trees, younger than the mountains, hey, blowing like a breeze. Country road, please take me home to the place I belong. From West Virginia, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. All my memories we gather under, minus lately, straight into the water. When the dark dusty painted on the skies, misty days of moonshine, the drop in my eyes. Country road, please take me home to the place where I belong. West Virginia, West Virginia, Mountain Mama, Mountain, take me home, country road. I hear the voices in the morning, now she calls me. The radio reminds me of my home far, far away. Driving in the road, I got the feeling, but I should have been home yesterday. Yesterday, oh, country road, please take me home to the place where I belong. West Virginia, Mountain Mama, you take me home in the country road. The country road, please take me home, to the place where I belong. I'm West Virginia, West Virginia, I'm on Mountain Mama, take me country road, take me country road. Yo! It's your boy followers of Tropa Vibes. Kung nagustuhan mo itong kanta na to, pwede kayong bumisita sa aming channel at makinig pa ng iba't ibang klaseng reggae music. At kung nagustuhan mo, please don't forget to subscribe and hit the bell para update kayo sa mga videos namin. And of course, you can follow us on Facebook and TikTok. Maraming salamat sa suporta at pagmamahal niyo sa reggae music. Stay safe, stay cool, and stay happy. And anong oras na? Bomba na! Ginagawa yan eh. Nakasimula dito, ng oras pa papunta sa amin. Pero maayos naman ang kalsada. Komentado na. Pero paliko-liko rin, no? Para yung pinuntahan. Mana nga makapunta tayo? Paliko-liko rin ang puta. May awasigat yan. Laki naman may awasigat sa Afrika. Kaya pinabayaan. Hindi yung pinuntahan yung Pantaw, di ba? Yun ang pinakagrabing ano. Doon ang isda doon ang mura. Grabe yung daanan doon eh.
Haba ng Kung nakakuha ako lupa doon, ako. Yung pinapaliguan na yun, yung may buhangay na doon kami sana bibili, 20,000. para mas malapit pa yata yung pagdadaan ka ng Piodoro ng papuntang Pantaw eh. Victor Pera. Kasi dinaanan niya eh. Salbahe ito si asawa ni Ria, napakasalbahe. Pero nilalakad namin, 3 oras lang yung nilakad namin eh. Pantaw. Asan pa pala yung Rhea sinasabi mo? Hindi Saan yun? Nandun sa ano, Pantaw. Yun ang Sa looban anak ni pa ba yung Asunsyon na bahay? panganay. Sa looban pa yung bahay. Ang malalak. Sariling, Ma, hindi naman kakabili sariling pa rin lupa ng nila sapatos, yun. binigyan niya. Balik artikel lang din sila Ria doon. Ha? Hindi sila nakakabili sa tayo. Kaya? Hindi sila nakakabili. Ang gusto nila mangyari, nakatulong sila. May kita sila. Eh, bibigyan ko naman talaga yun eh. Buti ka mo, hindi ko pa nabigyan ng pera. Sabi ko, Ria, pag nabayaran ko yan, saka kita bigyan pera. Kala ko nag-away din kayo ni Ate Rhea doon. Hindi kami nag-away. Yung asawa lang. Hindi rin yung asawa. Hindi nagpakita nga yung asawa. Ang Ay, kwento ba't kay... pinapalayas na kayo, sabi mo? Ganito nga, ang kwento naman kay Sony, pumunta raw kami, walang kapera-pera, iniwan pa raw namin sila Ate Miriam mag-asawa. Sabi ko, Iniwan niyo ba sila Ate Miriam doon? ewan ko ba, hindi ko din matandaan. Kasi yan nga yung ano, magbabantay sana. Oo, sabi ko, hindi yung nagbabantay. Pumunta kami Sila yung sa... titira sa bibilihin nyo. May pinuntahan kami lugar. Kaya naiwan si Ate Miriam, parang may pinuntahan kami lugar na bibili niya lupa. Ang kasama namin si Edgar, nag-tricycle kami. Tapos nandoon pa sila Auntie Shoni nun. Wala. Sila Ria lang talaga. Wala na, dahil sila ang nag-away-away. Wala na. Pagkatapos nung napuntahan namin, sabi ng asawa ni Ria, hindi daw ibenta o nabenta na. Sabi ko, sayang, sabi ko, maganda talaga. Paliguan nga yun eh. Buhangin, maputi din. Tapos, kaya naman ako na ano, sabi ko, mayroon kasi kwento si Alden. Yung isang hektarya, o kalahating hektarya yun, sabi niya, 17,000 sanla. Pwede isang la yun. Jadi, pumunta sila, hindi na kami sumama. Sabi ni Alden, Auntie, puro niyugan yun. Pwede kayo magtayo ng kubo doon kasi may mga kawayan Ay siya, yung kotse nakatawid na. Di yun na nangyari. 3 araw kami nag-aantay. Pero sabi, nag-grocery na ako. Kaya ang natira sa pera, nasa kulang-kulang 40,000 na lang. Ay, hindi ko maintindihan kung ano nangyari. Punta kami. Ngayon, sabi, ito anya. Ang tinuro ba naman ni Edgar, yung pabulusok na yun, sabi ni Bayaw ba doon, anak ng ano na lang to kasi once na baha, maaano din, mawas out din itong lupa na to, anak ng lupa ang tawag nila doon. Tapos sabi, yung lupa lang, pero ang saging na yan, ang niyog na yan, nakasangla. Sabi na, ang gulo nga. Sabi ni Bayaw Baro, ay hindi namin kukunin yan. Kahit na 10,000 lang yan, hindi namin kukunin yan. Kasi kung may bawas yung nakatanim yan, halimbawa, buko, o anong saging yan, kami din pagbintangan kasi sa amin nakasangla. Sabi ko, Bayaw Baro, sabihin mo, kahit 25,000, kukunin natin yan, magbayaran tayo, basta pati niyog kasama. Hindi, sinabi ko na yung gano'n. Hindi raw pumayag kasi nakasangla daw sa iba. So, hindi raw pumayag yung iba. Ang gulungan ni Edgar, yung pala kagagawaan lang ni Edgar. Talo naman, dudura ako. Di ba ba man salamin? Hindi nga mababa.
tapos, sige auntie, sabi ni Edgar, kala ko talaga ang bait-bait ni Edgar. Sige auntie, 3 araw antayin mo kami, puntahan namin yung sinasabi 17,000 lupa na sangla. Pinuntahan nila. Baka 3 araw, ganitong oras na ata yun. Natandaan mo ba yun, Budin? Hapon tayo pinalayas, no? Undas pa pinalayas kayo? Oo, si Ria, iyak ng iyak. Hindi naman undas pa. Pero si Ria, parang naiintindihan ko. Ante, pinapaalis kasi kami kung hindi daw kayo aalis. Sabi ko, bakit? Yun po ang bili ng uncle ni Edgar. Kasi kung hindi daw kayo aalis ngayon na araw na to, kami ang pinapalayas po. At sayang ano na kayo yan, sa balutan na kami. Ang pera siguro mahigit 20 million na lang. Wala na pala. Wala na pala. Kasi nag-grocery, alam mo sabi ni Ria, Ha? Maayos na yun naman na ako. auntie sabi niya, Nila maayos na. dalhin mo na yung namili ako, uting mo sabon, mabango lahat po, nila lahat. 40,000, isang linggo lang kayo, naging 20 mila lang, ay kasalanan nyo din. Ay hindi nga, kasi hindi nga kami umasa, bali kami na ang gumagastos. Ito na nangyari. Nagbaal sa balut, parang kumain ba tayo, Budin? Parang hindi, no? Yung mga tandaan. Parang hindi, kasi ganito oras na kami, hindi na kami nakapagluto. Ang alam ko, kaya nga naano na, dahil kumain kami sa labas na nga eh. Alam mo, sabi ni Ria, auntie, dalhin mo na lang yung bigas na pinamili nyo. Parang kalahating sako. Kaya lang nga, nibitbitin ko yun. Sabi ko, okay lang yan dyan, dahil halos isang buwan sila Ate Miriam, kasi nahuli nga kami. Halos isang buwan sila Ate Miriam dyan, para yan na lang ang kapalit ng kinakain nila rito. Nag-grocery pa ako sa kanila. Hindi sa madali salita, umalis kami. Hanggang sa nakasakay na kami van, wait ako yung pista. Kanan tayo, no? Mura. Hindi na ako kami na masahe, mga anak ni Bayaw Bador. Kasama, oo, tama, anak ni Bayaw Bador, ilan sila? 3, pang-5 si Ate Miriam. Lahat Pwede pera. na sa overtake doon eh. Lahat pera namin yun. Kaya alam mo, hindi ko maintindihan pagdating ko tapos sa bahay. Saan na siya, no? Sa likod. Sa likod. Sa likod. Dito Rusty. Pagdating ko sa bahay, sabihin ko sa'yo, grabe ang iyak. Grabe ang iyak. Hindi ko maintindihan sarili ko. Diyos ko. Alam mo yan, wala akong pinawang masama-sama sa kanila. Pinatira ko lahat sila. Libre ng ilaw tubig. Grabe talaga. Kaya ako, ayaw ako kung gumaling na. Nabalitaan ko na stroke daw si Ria. At Oh? yung asawa. Balita ko lang naman. Ano ko na yan? Pera ni Victor yan eh. Kalimutan mo na yun, Ma, kasi mabait din naman sila eh. Hindi lang maganda siguro yung kwento sa kanila. Hindi lang maganda yung kwento. Sabi ni Bo. Nangihinaya lang siguro sila sa sa lupa nila, kali nila malaki pa kinabag yung pawang bisa magkapera malaki. Duwa pa nga tao, ganun tawag. Nahabol yung natin pwede na sila. Nabalitaan ko po din, sila ang kumuha ng lupa na yun na 16,500. Ang alam ko sanla lang sa kanila, ang alam ko ano lang sa kanila yun eh. Sanla. Tapos yung yung trabaho nila doon, yung sinasangla rin yung kopra nila ba? Yung hectare kopra. Pinapasangla. Bali doon sila kumikita. Ako yung nakasangla, nangunguplas sila. Ay, ito na lang isa na kasi masyadong yung isa eh.
talaga may miedo. Doon ka na lang ha. Bago kasi ito, Kapon tama-tama si Victor. Tumawag. O bakit na? Iyak ako na yung iyak ko. Tumawag yung ay Diyos ko, sabi ko. Yung bako-bako. Hindi ko anak maintindihan kung bakit ako napaiyak ng ganito. Nag-drop lang sama ng loob ko sa ginawa nila Rhea. Pero nagdasal na ako. Mahala ka ng Panginoon Diyos sa ginawa nila sa amin. Sabi ko, wala na akong ano, kasi kung natandaan ko, wala akong ginawang masama. Ayaw na ko mahala ngayon. Pero umiiyak ako, grabe ang luha ko. Sabi ni Victor, magkano na lang ang tiram? Pero sabi ko, 18 million na lang na. Sabi niya, hindi siya nagsabi na, bakit? Ano nangyari? Kasi, hindi padala ko na lang sa'yo. Sabi ko, ang 20 million. Sige ma, sabi niya, 10,000 lang ipadala ko sa akin. Bayaan mo na yan. Kalimutan mo na yan. Sama pa ng loob mo sa ganyan. Yan na, bigat na ang bahala sa kanila. 10 lang ibalik mo sa akin. Yung iba dyan, puta. Huwag ka lang magpag-utom dyan. Kung ano-ano sila. So, kalimutan mo yan ma. Yun ang nangyari. Parang lumabas yung sama ng loob ko. Grabe. Ang traffic talaga. Pagpunta natin sa Bicol, 10 hours. Pagpunta natin, pag-uwi sa bahay, 10 hours din. Kung bakit na nga nagkaganon ako eh. Parang nanghinayang ba ako na kung paano nangyari sa pera. Parang naawa na lumay. Buti ka mo si Bulin dahil 2 piso lang ata yung niyog. Nag-iipon na sana ito mamili mga opras. Sabi ko din, huwag ka muna mamili. Hindi pa tayo established dito. Aywan ko kung ang dami na nagtinda sa kanya kabataan. Kadali lang bumili. Sabi ko kung nakakuha na natin kahit saan dito ng tala. Sabi ni Victor, kung kulang nakuha na yan ma, kung kulang. Eh, nag-loan naman ako. Padalahan naman kita eh. Kulang. Wala nangyari. Parang bula. Ang sarap-sarap ng saluhan namin. Ang sarap ng kainan namin. Yung nanay pala ni Edgar, baliw. Sinaktan pa ni Edgar yung mama niya. Ay, nag-away at saka si Rhea pala yung mama niya. Tapos, talagang inano ng sinaktan. Wala, sabi ko kaya pala pinulong sa isang kwarto. Ay, sabi ko, alam ni Gadi at salbahay pala ito si Edgar. Sa isip-isip ko lang. Bakit traffic yan? Siguro kalsada na. Ito yung kanina nga. Pababa tayo. Ito pala yun. Wala pa tayo sa kalahati, baba. Dito pa nga tayo, hindi pa nga tayo nakalabas. Ito nababa ng Bicol. Nasa likod pa rin tayo eh. Kaya nga. Awas pa rin tayo. Ito pala yung pababa. Ay, traffic Yung maraming dyan, puto. Makakasaway pa natin mamaya yung mga truck.